So, picturean? Kasama na sa number coding ang mga hybrids, EVs. 1, 2. Yung kita ko, pasong-paso na, putik. Ito si may gaman. Dito sa situation natin sa NCAP na to, parang feeling ko riders ang medyo lugi. Hi guys, get ready with me kasi puro tayo ng office. Kung nakita nyo naman yung mga previous post ko sa Facebook, meron tayong bagong biniling helmet. Pakita ko siya sa inyo. So we got ourselves an Arai RX-7X. Big shoutout and thank you kay Rhodes kasi pinasabay niya tayo from Japan. Mura ko lang siya nakuha sa Japan. Actually may nagtatanong sa akin kung magkano ako nakuha sa Japan. Talagang mura siya. Compared mo dito sa landed cost dito sa Philippines, medyo mas mura talaga siya. Maswerte tayo kasi naisabay pa ni Rhodes itong helmet na to. Although wala siyang box, meron lang siyang helmet bag. We're so very lucky na nakakuha tayo ng, and last stock na kasi ito sa pinuntahan niya sa Japan. Given na kasama na yung mga accessories like itong Pro Shade, tapos itong spoiler. Kung dito sa Philippines, helmet pa lang itself, it would range parang 35,000 na kagad. Nakuha natin yung spoiler, nakuha natin yung Pro Shade, and yung extra lens. Nakuha natin siya ng 35,000. Lahat na. So nakatipid tayo ng more like mga nasa 7,000-ish, ganyan. Marami ako nakikita yung mga graphics or yung mga decals, pero fan na fan ako talaga ng plain white. So kwenta nyo naman yung HGC natin na white. So dinisip ko pa kung bibenta ko yan or ikikip natin. Pero baka ibenta ko siya. Kasi ang dami nating helmet. Meron tayong dalawang Arai, isang Tour Cross for na Ducati. Hindi ko na siya magamit kasi pag ibang motor, kaya kailangan gagamitin ko na siya pag Ducati. Yung isa naman yung HGC kasi natin pang vlogging helmet siya. Mag-aaway na yung dalawa kung anong pang vlogging helmet ko. So ito ngayon ang gagamitin kong pang vlogging. Pero baka ibenta ko siya kasi nga baka di na siya magamit. Sasayangan naman ako pag ito gamit ko kasi di ako nag-vlog. So set-up natin siya ngayon ng pang vlogging. Basically ilalagay natin yung mic natin dito na Purple Panda. And i-install natin siya ng chin mount galing sa Hank Additive syempre. And meron silang pang Arai RX-7X talaga. Yan yung mga components. So basically ito na yung pinaka chin mount, tapos ito yung mga accessories, adapters. So ito yung tethering. Kumahan nyo akong ikabit natin siya. Big shoutout sa Hank Additives. So there you go guys, nakabit na natin yung Hank Additives chin mount natin for RX-7X. So ganyan siyang itsura niya. And ito yung mic natin. So kabit natin yung camera. Alright guys, so ganyan itsura niya pagka nakakabit na yung camera natin ng GoPro. Alright, we're ready to vlog. Let's go! Vlogger ka pa rin ba boy? Gear up with me, punta tayo ng office. So mga nagtatanong guys kung saan ko nabili itong t-shirt na to or itong hoodie na to ng Arai. Nakuha ko lang to kay Doc eh. Pero nakita ko ng ganito sa Facebook, sa marketplace. So check nyo lang doon, lagay nyo Arai hoodie. Wala, laki! Itibag na yung kalsada namin. Paano makakalabas? Yun yung dalawang auto natin guys, paano ito makakalabas? Bahala na pag-uwi. Yung ginagawa dun sa amin guys, ganito gagawin dito, yun o, tataasan na katulad nito. So ganito na siya kataas, ipapantay na siya dun. So wala na problema sa baha, wala naman natin. Kaso nga lang, naiiwan yung mga bahay sa gitna. So kailangan din siguro taasan ng bahay. Kailangan din magpagas, wala natin gas. Kaya pala pangalan ng gas ay gas, kasi gastos yun. Parang gusto ko mag 24 fps. Naka 60 tayo ngayon eh. Ay naka 30 tayo eh. Pero sige, pagkagas natin palit tayo ng 24 fps. Roads 500 ang full tank na yan. Alright, pagkas lang tayo ng very quick. Putik traffic pa. Traffic dito. Bili na ako ng tubig. Tapos palit natin yung lens. 24 fps tayo. Palitan natin ng ND filter. Yung ginagamit yung ND filter guys sa mga magtatanong, ND16. Ayan, maliwanag guys. Magiging madilim. Alright. Tapos palitan natin siya ng 24 fps kasi naka 60 tayo ngayon eh, 40-60 tayo. Alright, so ngayon natin yung traffic. Fuck. So dito tayo pala papasok ngayon guys. Pupunta na lang tayo. May papagawa kasi ako dito sa Hyper natin. And try ko magpa-decals. Technically meron akong gustong baguhin na itsura dito. Pero ano lang naman, hindi naman yung super OA. So mamaya makikita nyo, may pupuntahan tayo ngayon. Pupunta natin yung tropa natin nagdi-decals, nag-sticker. Meron tayong mga ipapa-wrap dito sa motor natin na to. And very simple lang naman. Kaya tayo mag-Hyper ngayon. Diba gustong gusto natin talagang traffic tayo gamit tong motor na to. Ewan ko ba kung bakit. Okay, samahan nyo akong mainis. Sana di lang umulan kasi pag umulan pa mas lalo ako. Ay, hello sir. Kuha si sir sa motor natin. Naka-fuck siya. Gusto mo picturean? Gusto mo ikaw picturean ko dito? Sige, papalit ako sa kuya oh. Oh.
Sige bro. 1, 2. Bagay sa'yo bro. Thank you sir. Sige lang. Shoutout sa'yo brother. Bro, tawa naman yun. Gulat ako dun Technically 90,000 followers tayo sa Facebook. Maraming salamat. And 20,000 followers na pala tayo, or subscribers pala dito sa YouTube So maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta guys. So eventually, meron kasi akong gustong paggayahan na decals. Itong motor ni DJ na to, gusto ko yung Ducati na malaki na yan. Parang gusto ko yung incorporate dito sa motor na to. So hindi ko naman siya ipaparap ng sobrang dami. Parang more on na stickers lang talaga. So kung sana yung pangalan ko, kaso baka maging OA Okay na yung Ducati. Tapos meron tayong ipaparap dito yung suspension natin. Oy Tiga na kaya, muntikan ka na. Gamit na natin itong RX-7X helmet galing Japan. Alright, 24 FPS na tayo guys. Doon sana tayo ng service road kasi feel ko sobrang traffic doon. Pag motor na to ang gamit ko, gusto kong lang banayad ang mga biyahe natin. Di ba rin gumastos tayo ng toll gate. Hindi hirap ako, hindi hirap to yung motor. Mamaya siguro kung traffic sa EDSA, medyo hirap tayo doon. Di ba? May load naman tayo Hindi lang binabasa yung tag. Binu pa ng konti boy. Ay nakakatakot. Masyado nang maalog yung kalsada dito minsan mamaya biglang umalog yung maravela natin. Yari. Dahil matik yan, kung wala naman kayo wala naman tayo. Di natin makaabot yung 90,000 followers on Facebook and 20,000 subscribers on YouTube. Kayo ang pinakadahilan yan guys. And sabi nga ni Doma Moto ba yan? Sabi nga ni Brother Doma, bali wala na lang yung mga subscriber counts. It's all about the views. It's all about the supporters who watches your videos. Tama naman yun. Doon mo kasi makikita ang totoong subscribers talagang sinusubaybayan ka who watches your videos. And for sure, ang dami natin dyan followers na nakasubscribe, na nandyan nagko-comment sa baba. Magko-comment dyan, diba? So maraming salamat sa inyo guys. Utang ko lahat sa inyo yan. Malinaw yung audio. Sana hindi siya ngungo, gano'n. Hayop ka Bin, sabi mo di uulan. Mukhang maliligo ako pag uwi Hendot. Ganda ng Tesla na to Sabi nila yung law or yung batas na nagsasabi na exempted ng mga hybrid cars sa number coding is until 2028 na lang ba daw yun. After 2028 technically kasama na sa number coding ang mga hybrids, EVs. Yun ang sabi sa batas. And kung sakali man ma-extend siya or tuloy-tuloy siya, there's a possibility na tanggalin na sa listahan ang hybrids. So basically ang accepted na sa number coding ay yung fully EVs. You know what I'm saying? What are your thoughts dun guys? Aminado naman din tayo na medyo nagiging mainstream ng diba? Nagiging mainstream na ang hybrids. Parang lahat na lang merong hybrids or semi-hybrids. Actually, yung mga EVs, yung mga BYD, diba nagiging na talaga sila, mainstream na nga yan Anywhere, makakita na ng BYD or ng full EVs. Which is basically, yun naman ang target ng government to be parang more like mas marami nang maka-appreciate or syempre alam naman natin ang EVs, hindi naglalabas ng mga carbon deposits yung mga yan. So, good to our environment. So, yan naman talagang pinopromote ng batas na yan na sige, pag naka-EV ka, exempted ka dito sa
pwede kang lumabas. Wala kang iisiping number coding anywhere, anytime. So yun naman talaga ang parang pinaka-purpose ng batas na yun. Yun nga lang, sadly, kung matapos yung batas na yun, wala na. Siyempre, kung lahat na ng tao is nag-switch na to EVs, hybrids, sabihin, mas maganda sa environment yun. Pero siyempre, we still have to regulate yung traffic kasi nga since madami na, yun talaga. Kaya talaga siyang isama na sa number coding, di ba? Tapos diba sana magkakaroon pa ng odd-even scheme sa EDSA na parang discussion pa yan na kung isasama pa yung mga EVs and hybrids sa number coding sa odd-even scheme. Tulad ng BYD, ginawa siyang opportunity na parang, oh, bili kayo ng BYD, exempted kami sa odd-even scheme. Parang nakakita ko yung ganun post pero eventually, diba, hindi naman natuloy. Tapos yun yung medyo dito sa Pilipinas talaga yan, no? Na parang hindi siya pinag-iisipan. Parang yung implementation nila, walang coordination with other branches of the government. Parang ganun yung dating. Parang hindi mo sila nag-usap-usap kung anong magiging effect. Basta sige, patupad natin ito yung programa. Patupad natin yan. Tapos makikita na isang department na hindi ubra yan. Papa-cancel, papa-RTO para papa-restraining order, ganyan-ganyan. Tapos tulad yun sa BBM, pinatanggal yun kasi parang hindi niya nakikita na parang magiging magandang epekto ng odd-even scheme sa EDSA. Yung rehabilitation, pinastop niya yan. So ano mo yun, ang daming batas dito sa Pilipinas na kanya-kanya. Parang nagkaroon nga actually ng biro-biroan dyan na hindi sila nag-uusap, wala silang GC ganyan, hindi sila nag-uusap sa GC or hindi sila gumagawa ng GC para pag-usapan muna yung mga ka-emihan nila. Which is kinda true, diba? Kasi kung iisipin nyo, parang basta lang sila pa-implement, hindi nila na iniisip. Yung basta lang talaga ini-implement, hindi nila kinoconsult yung ibang branches kung mag-work ba itong pinopropose nila na i-implement technically. Alam mo, dito sa Pilipinas, ang sarap sanang talagang tumira dito, pero with those kinds of lawmakers and the government officials, paano ka mapapasayang ka na lang talaga Pilipinas no? Nag-gets siya ba ako? May mga bata sa loob ng van, no? Hello! Nakakaway sila sa likod, no? Isipin mo, skyway tayo ngayon guys, taas ang traffic, ang init na. So itong mga motor tulad nito guys, it would never survive this kind of traffic. Minsan maswerte lang tayo nakaka-survive itong motor na to dito. Pero kung tutusin, hindi talaga. Iba nga talaga, tumitirik na Sorry pa tayo sa motor natin na to kasi medyo bukas na bukas yung niya, sa may engine part niya. Pag bumukas yung fan niya, talagang labas ka agad. Hindi tulad na may mga fairings, like natatrap yung mga init. So nagdadagdag talaga siya sa engine temperature. So yung may skyway, nagka-traffic. We're now entering the NCAP world of EDSA. Oh yeah, that's right, NCAP world. Guys, meron akong tip. Ang pinakamahigpit na binabantayan ng NCAP ay itong EDSA. And ang humuhuli sa busway ay mga AI. So dyan talaga wala kayong takas. Sa bike lane medyo pa kasi tawang tumitingin dyan sa command center. Pero dito sa mga bus lane, AI po yan. So huwag yun ang tangkain pumunta sa busway kasi automatic 5K. First time ko pag-uusapan yung NCAP pala, since nandito na naman tayo sa EDSA. Usapan natin yung NCAP dito. So para sa akin guys, ang NCAP 2 cents. Sa NCAP guys, maraming pabor, maraming hindi. Gets ko yan. Gets nyo yan. Kasi ako, pabor ako dyan dahil ginawa niyang disiplinado mga riders, mga motoristang dumadaan dito talaga. And anywhere na may NCAP, ginawa talagang disiplinado, diba? Ang hindi ko lang bet doon is talagang susunod dyan kasi mahal ang fine. At the same time, medyo unfair yan sa mga riders na pinagsiksik nyo sa isang linya na napakakitid. Sana man lang binigyan nyo ng enough space yan na hindi yan magkukumpulan. Tapos tsaka nila pag-iisipan na tanggalin muna yung bike lane. Pero in-implement na nila yung NCAP, so may mga nahuhuli na sa bike lane, di ba? So dapat bago pala in-implement,
naisip na nila natanggalin muna yung bike lane kasi marami talagang makakadaan sa bike lane kasi nga sa sobrang traffic, wala nang masiksikan, sobrang kitid din ng motorcycle lane dito, di ba? Sabi nga ni Willie Revillame, it doesn't make sense. Yun ang aking mga sentimo as a citizen of the Philippines. Wala tayong bang magagawa kundi sumunod. Dahil kahit anong protesta naman natin yan, social media, di ba? Social media or magprotesta ka dyan, magpa-motorcade ka dyan, wala namang magagawa yan eh. Inayang mo na yung araw mo. Kunyari kung rider ka, inayang mo lang yung araw na kikita ka dapat. You know what I'm saying? Thank you po. Tapos wala namang malinaw na instruction kung saan pwede dumaan na bus lane dito sa EDSA. Malay ba namin, kunyari dito sinadaanan ko, technically bus lane to, so yun ang magkikigan ko sa dalawang linya na yan, diba? So mamaya mahuli ako. So anong binibigay sa atin ng NCAP? Anxiety na mamaya pag uwi natin sa bahay, wala na, meron na tayong 5K sa patong sa ulo na dapat bayaran natin, diba? Wait lang, madilim na guys. Mamaya na tayo pagdating natin ng liwanag ulit. Madilim na eh, naka-ND filter kasi tayo. Tulad dyan, Diyos kong init. Yung hita ko pasong-paso na, putik, diba? Gusto ko sana pumunta dyan, kaso mahirap na. 5K agad. Ayun nga. Init. Grabe, seryoso yung legit yung pasong-paso na yung singit ko. Gusto mo yan lumalabas ka ng ganitong araw So yun nga, sana man lang bago sila nag-i-implement talaga ng gusto nilang i-implement, dapat pabor sa lahat. Hindi naman natin may aalis na may hindi sumang-ayon at may mga sumang-ayon sa i-implement Lahat naman yan may negative at positive na feedback Pero syempre kailangan din natin talaga tignan muna yung kalagayan, magiging kalagayan ng mga maapektuhan, diba? Especially mga riders. So dito sa situation natin sa NCAP na to, parang feeling ko riders ang medyo lugi diba? Yan ang nakikita ko guys Just comment down below guys what you think sa ating mga ina-implement dito na batas sa Pilipinas. So dalawa na yung suspended, the rehabilitation and the number coding scheme. Isa lang ang nagpapatuloy ang NCAP. Guys, kung meron kayong mga gustong ipa-decals, try nyo dito sa pupuntahan natin. Wow! Kasya ba yan dyan? Paano tatayo to, gago? Ha? So guys, gumagawa siya ng mga temporary plates ayan. Ayan, si tropa natin si Vin, si Basic V Prince Decals. Nokoy Mandaluyong pinakakupan. Ayan, tinitira na ni... So ano gagawin natin ngayon, pre? Pabalutin natin, pre. Pabalutin natin yung shock, front shock ni Miko ML. Yon. The great. So, guys, pag naghanap kayo ng mga decals, tapos technically sa mga plaka siya magaling dito. So, marami nagpapagawa sa akin. Tsaka siya yung mga nag-wrap ng nag-decal ng mga ambulansya. Sa Jess din, di ba pare? Gumagawa ka rin? Tapos ambulansya, fire trucks, yan gumagawa. Kasi si Vin, volunteer. Laging sumusugod sa bahaya, sa sunog.
Akit bahay yan eh. Gagawin nating black yung ating silver na fork. Para medyo parang ano siya, Marzocchi. Black kasi yung pinaka-fork niya eh. So, hindi naman to yung naglalaro. So, okay lang na maging black yan. Gloss black na pili natin guys. So, ito guys yung RX7X natin. Isip ko kung papa-PPF ko siya kasi sayang eh kung magagasgasan lang. So, baka pa-PPF natin siya. Sa DXD. Ayan. Sayang naman kung magagasgasan lang to, diba? Sa Lubin! Yun o. Expert ka boy. Tama lang, boy. Expert ka ata boy eh. So ito yung tapos na pero di pa tapos. Yun guys, pakita ko sa inyo yung technically may tapos pa lang kasi marami pa tayong papagawa pero solid naman. Yan o. So, para na siyang naka-Marzocchi guys. So, makalinis naman. Fairness, maganda. So, ito plano natin to pa matte black to. Tapos, papagaya natin itong Ducati safety pack. As well as dito sa Ducati na logo na to. Gusto ko sanang bumili ng original kaso kung kaya naman ng paggawa dito, ba't hindi, diba? Sinisip ko yung Ducati dito. Yung Ducating malaki dito. Pero so far ito pa lang muna siguro. Nagkulang sa materialis si Vin eh. So ito muna. So ang gumanda naman dahil sa fork black na siya. Ayan o.